Sa mga panahon, Panginoon, ay nabibigyan na po yung aming mga puso. Nandiyan ka po, Panginoon, para kapusin ang aming buhay, ang aming kaluluwa. Na Panginoon, kung ano naman po, Panginoon, ang paglapit namin sa iyo, Panginoon, hindi niyo po. Kaya Lord, come to this place, Panginoon, kaya po ang banal na Espiritu ay mananalo sa amin. Sorry, Panginoon, kung kami nagkakasala. Sorry po, Panginoon, kung kami po ay nagkakaroon ng pagkukulang. Banal ng Espiritu, patawarin ng kami, kami ay nakakagawa ng mali na ayaw mo sa inyo, Panginoon. Patawarin mo ang aming puso, ang aming buhay sa iyo sa iyo lamang. Kaya Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay, ang aming isipan, iniaalay mo na sa iyo. Thank you for this day. Panginoon, hayaan po ninyo na ang buhay ko namin ay magamit po sa iyo. Maraming salamat. Isang pa tayo po muli naman. Hayaan po ninyo ang banal na Espiritu para sa iyo. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. And I worship you. Siya ng hari kasi matapang siya, makapangyarihan at pinagpatubayan ni siya Yahweh, kaya laging nagtagumpay siya, ngunit siya ay may keto, siya ay sinaaman. Yung sinasabi na pinagpatubayan ni Yahweh ay ibig sabihin, ibig
taga-Sira ay nakabihag sila ng isang babae, Israelita, na ginawang katulong ng kanyang asawa. Sinabi ng ito sa kanyang Panginoon, yung babae, sabi niya, kung asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Israel, sa Samaria, tiyak na gagaling siya. At sinabi ng Israelita ay tiyak na gagaling siya. At sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman, nagpunta naman ito sa hari at ipinilita ang sinabi na utusan ng kanyang asawa. So, yung militant leader ng hari, hari general, ay makisig, matapang, at mga kapangyarihan. Ang problema lang niya, may ketong siya. Alam natin yung ketong ay skin disease. Ang hirap pagalingin nito. Pero ngayon parang may gamot na na-discover na antibiotics sa may ketong. So, kahit nagtatagumpay sa labanan, malungkot pa rin siya dahil something na nag-hinder sa kanyang tagumpay ay ang kanyang sakit, ang pagiging ketong niya. Pero one time, nakahuli sila ng babae, ginawa nilang bihag na Israelita. At itong Israelita na ito, sinabi sa kanyang asawa, inuwas kang katulong, kung pupunta lang po kayo sa Samaria, may propeta doon, gagaling po kayo. So yung general, taga-Assyria, kumuha siya ng hope. Sinabi niya sa hari niya na mayroong propeta doon sa Israel na able to heal sa kanyang karamdaman. Ang ketomata ay cancer of the skin. O pag may cancer ka, malamang konti na lang ang chance mo. So, si Naaman, kasi gusto niya pumaling eh. Gusto niya makita na siya ay wala pang medicine noon. During his time, wala pang magandang doktor, magaling na doktor, wala pang na-discover na gamot, wala pang magandang hospital. So, Naaman sa kanyang kagustuhan gumaling, sinabi niya sa hari. And yung hari gumawa ng letter, binigay kay Naaman, pinadala sa hari ng Israel. At noong binigay yung sulat doon sa Israel, kay Haring Oran, nagkagulo. Kahit may dala sa gift, kahit may dala sa kung ano-ano, ang nakasulat din doon, mahal na hari, Lora, pagilingin mo yung Naaman na alagad ko. Pagkitandang na hari, naghahamon ng away pa, Assyria. So, sinira niya yung damit niya, no? Ano ba ito? Anong problema ito? So, ang Israel ay hindi alam ng gawin. Nabilitaan niya ni Eliseo, yung propeta, saan yung padala yung Naaman na yan? Huwag niyo sirahan ang damit ng mahal na akin. Sabi niya sa utusan niya, no? Pinagpunta na ito, si Naaman. Nagalit si Naaman kasi sabi ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ngayon. Itong beses ka lumbog. Ikaw ay nagaling. Dahil hindi si Naaman, akala niya kasalutuman siya, akala niya bibigyan siya ng magandang
entrance, magandang respeto at paggalang. Inutusan lang siya lumubog sa Indulong Northern 7 times. Sabi ni Niyaman, wala bang ibang ilog? Bakit ang dumi-dumi dyan? Pwede naman sa ibang ilog yung malinis. Bakit yan pa ako maliligo? Bawala ko sa buhay. Sabi ng katulong niya namin, kaya ko ba gusto niyo pumuling? Diba, nulubog lang naman kayo? Receive lang naman kayo 7 times. What's the problem? Magkasing yung D1 na at tumunod siya, at lumubog siya for 7 times, and Naaman have his prayer nasa ibalim. Siya ay nawala yung keto. That's wonderful. That's amazing, and that is a miracle. So, susi sa pagaling ni Naaman, hindi siya Israelita. Ang susi ay paniniwala kung sa lingkod ng Diyos. Paniniwala sa lingkod ng Diyos at sumunod sa lingkod ng Diyos at naniniwala. So, sa mga paraan na ito, makakaranas ng kagalingan yung isang tao. I do not know in our time, in our generation, ako kagagaling ko lang sa hospital. So, I do not know yung mga kapatid ng pagdaman, saan ba tayo maniniwala at sino ba nasasabi sa atin. I do not know. Pero, according sa iyong paniniwala, gagawa ka ng Diyos na miracle. God will do His miracle to those who believe. Ang kagandahan ito, na-convert si Naaman. Sabi niya kay Eliseo, iba yung Diyos mo dyan na Israel. Naniniwala na ako sa kanya. Now, I believe in your God, God in your place of Israel. May problema lang ako. Yung aking hari ay sasamba sa ibang Diyos, luluhod kami, paano yun? Hindi na matanggihan ni Naaman na nakumperte siya sa paniniwala niya sa Diyos. So, sa ating mga ngaral, sa ating Kristiyan, dapat may pakitaan sa atin na tunay ang Diyos natin. Hello? Baka tayo hindi natin alam gagawin na dapat maniwala tayo na ang Diyos na tayo. And when we have a God, a good God, and God who works in us, and we believe in our God, then those who are unbelievers will be converted. Bakit? Kasi makikita sa atin na may Diyos tayong pinaniniwala. Gusto mo yun, no? Ang Diyos daw ay Diyos ng dilim. Ay, yun na. Ang Diyos ay Diyos ng liwanag. Kaya nga tinugo ng Diyos si Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Jesus sent by the Father. So, walang kaliliman sa Diyos. Siya ang liwanag. Kasi ako at Ama ay isa. At yung tawagin noon, So, tayo mga Kristiyano, dapat mirror tayo, tagadala tayo ng paniniwala. Trust need to be stars
in us. Ang matitiwala ay nakapag-umpisa sa atin. So that others may see in us, may look at us, and they may experience ang Diyos na pinagpilikuran natin ay buhay. Buhay. Kung hindi natin dito ma-exercise, paano sila maniniwala medyo tayo? Ang mga Muslim, ayaw nila yung Bible. Pero ang mga tao ayaw nila yung Bible. But they were able to read the Bible in our life. Hindi ko alam ginagamit ako ng mga pastor. Pag nag-message sila, naririnig ko din yan sa pastor ko, kahit marami na stroke ang nangyari sa kanya, still naglilingkod pa rin sa kanya. Bakit lang na testimony ano, kahit marami na stroke, naglilingkod pa rin siya sa kanya. I do not know how to say kung talagang nagmamahal tayo sa iyo. Maraming pa pwede gawin na gusto mo. Kamukha yung kay Naaman, ano? Maraming pa pwede gawin ng Diyos. Si Eliseo ay isang remarkable, isa siyang significant doon sa lugar ng Israel. Sinabi niya sa mga nari, para makilala nila na mayroong prophet dito sa Israel. So, Elijah said that so that they may know there is a priest, there is a pastor, there is a worker, there is a man of God, woman of God here. So, makita natin na pinakikita ni Eliseo na ang Diyos ay nasa kanya. Hindi siya nagtuturo ng iba. God is with us. Sama natin na Diyos. Nabubuhay. Minsan pag maraming problema, natitrata rin tayo para wala tayo ng Diyos. Para may Diyos na nilipad sa word. Kailangan na Diyos makakilos sa tayo. Nagwala naman tayo na may gagawin na Diyos na. Kung paano no, nag-aaral kayo, hindi ka tayo nagtatrabaho. Nakikita ba ng mga kaklas ninyo? Nakikita ba ng iba? Meron kayo ng Diyos. I've been in your situation, I've been a student also. Mukha niyo. Umiilang ako. Kasi sa Holy Angel na second floor. Ang tiyaran ko sa baba. Umiiyak ako. Pagbalik ko sa klase namin, dining yung professor, dining yung mga classmate ko, hindi ko alam ano nangyari. Ano na kaya? Anong mayroon sa eskwelahan ito? Nung bumaba lang ako, yung lang ingay namin, ano? Pati yung teacher. Pagbalik ko, sabi ng teacher, sorry, dali ko ang pasok ka pala. Sabi ng mga classmate ko, gusto pala si Bo. Hindi na natin siya mabiro. You see that? Di ko man sinasabi patawan ko. Pero yung respeto nila, no, nagulat ako na nakikita nila ako. Di ko man sinasabi pastor ako o ako ay someone, somebody. Nagulat ako, may classmate, nalikot ang kamay niya. Nuksan niya yung wag ko. Nakita niya yung ID. Ginanyan niya sa klase. Pastor pala si Paul, kaya pala ganyan sa Omegos. You see that?
may katabi ako, may tickets, kasi na-hospital si Aika. Final exam namin. Mayroon sa amin review kasi yung anak ko na sa hospital. Wala. Si Emily na sa bahay. Hinilo ko. Di ko alam gagawin ko. Tapos final exam pa. Pagkaupo kong kanya, exam na namin, sabi ng katabi ko, may leakage, 250 lang. Kaya ko naman kaya. Okay na ako, nag-aaral naman ako. Hindi na ako tinito yun ng katabi ko. Yun ang last time na nakita kami. Hindi na kami nakita kayo. Hindi ko alam magiging bilas ko pala siya. Yung kapatid niya, may linggo sa babae, mapapakita ko siya. Pag nalalasing mo, si Paul pala, pastor, kaya pala din na mamopya. Paano kung namopya ko? Dito yung nalalasing siya, si Paul, pastor, na mamopya. Did you see the point? So, praise the Lord, sabi ko sa kanya, okay na. Nag-aaral naman ako talaga. At nakita ko, doon ko bagsak doon. Kasi, kailangan natin tumayo. We have to stand na tayo ay magsasabi. Kasi, sabi nga ni Pastor Herman, sabi ni Pastor Joshua, sabi ng iba, si Pastor T, maraming teacher, maraming estudyante, maraming worker na nagtatrabaho. Christian pala sila. Hindi nila pinakikita sa gawa nila na sila'y anak ng Ama. Anak ng Diyos. Sabi ni Elijah sa mga hari, let them know that there is a man of God here. Malaman nila, maging man na palutigan ito. Let us be determined of saying that there is a believer. Ito na minsan nakakalungkot ang mga Kristiano pag wala sa church. Lumatiw na natin. Basta sa church sila, anghel sila. No, wherever we may go, the Lord is still doing His business in us. But they go usap. Hindi ko usap si Pastor. Usap naman natin ang Diyos. I see that. Hindi naman ako ang best anyway. I said to him, gusto ko makilala nila na meron na akong Diyos. Yun ang aking paniniwala. Sabi ng Bible, hindi kita iiwan. Hindi kita kaya. So the Lord is here. Hindi the Lord is there. The Lord is here. Ang Diyos ay nasa iyo. Hindi ako mayaman. Lumaki ako walang magulang. Lumaki ako walang supporter. Lumaki ako walang nagtatapa ng damit ko. Walang nagluluto sa akin. But the Lord helped me to go to grow. Lumaki ako kasama ko. Kung iniisip ko minsan, kung hindi ko nakilala ang Lord, nasaan kayo? Wala siguro yung mga wala siguro. Salamat nakilala. Tayo lang ako dito sa Pampanga. Pero ang buti ng Diyos at hindi na wala. Nilingkod sa Diyos. Sabi. Wala akong kayamanan ng mukha ng iba. I have this enough. I have this enough. But I have God who's strong enough for. Ang Diyos,
sa akin. Ang Diyos ay ina sa iyo. Kaya ng iglas ng buhay. Hindi wala. Ang masakit lang ang pagbalitaan natin sa iba. Pinagpapalit nila. Sinaaman na comfort siya. Paano yun? Unang araw, isasama ako ng aking lulukan sa ibang Diyos. Napaka ganda ng pagkakilala niya na aman sa Panginoon. Yung conversion niya, napakaganda. Kasi sabi niya, hindi ko na may pagpapalit yung Panginoon na kilala ko. Kasi na, when He healed, He says that I can't replace God who I discovered in His place. Hindi ko na mapapagpapalit, ano? Masakit yan. Maraming Kristiyano ngayon, pinagpapalit na ang Lord. Oo. May easily, suddenly change. Mawala na sila. Sana, huwag natin dito galing. Sana yun, nakilala natin kami na siya pa rin yung Diyos na very faithful sa atin. Nakilala ko sa 1983, bal pa kayo? Bal pa. Ngayon, hindi ako nagbago. May pera pa ako nakuha. Yumaman ba ako dahil nagpaturo ako? Wala. Pati pera ko na nalingkod din dyan. Yeah. What I like to Naaman, his conversion is so original, ano? So unique. No, naligo sa ilog ng more than 7 times siya tumubo. Sabi niya, totoo yung Diyos dito. Hallelujah. May Diyos nga kayo, ano? Sana malaman nila na dito sa ibig ko, may Diyos. God is here. Amen. May kanta ba tayo, God is here? Parang may kanta yun, no? Yeah. Nandito ang Diyos na sa atin. Nagsalita ko, maraming pagtundianan. Hindi ako nagbago. Ganun pa rin yung passion, ganun pa rin yung gutom, ganun pa rin yung uhaw sa Panginoon. Gusto ko pa rin siya maglingkuran. Kung uunin ako ng Panginoon, it's alright. Pero ang sarap pa rin siya maglaanan ng panahon. Kaya ngayon, taglabing kaya yung iba natin kapatid wala. Nawala na siguro sila. No? Malakas wala. Kaya nalalamig sila. Sana hindi na. Sana in any circumstances, mahin tayo sa Panginoon. Huwag tayo mapapago. Huwag suddenly, kamusta ka na sister? Ito, kamananda. Kamusta ka na brother? Ito, kamananda. Parang ang pangit ng testimony, ano? Parang God is there, hindi God is here. Kailangan God is here. Na-discover din na Naaman, totoo ang Diyos ni Eliseo. Totoo ang Diyos doon sa Israel na sinabi ng babaeng katulong nila. Ano ka lang po kayo sa akin, gagawin ko. Totoo? Oh, bumalik siya. You see, yung taong mga blessed, pwedeng palitan ng Diyos ng hopeful dahil sa iyo. Of course, may gagamitin ng Diyos din. Ikaw yun. Wala pa kayo, no? Pwede
word of God na lang. Mga kaibigan ko noon. Hallelujah. Yung isa na doon, Christian na ngayon, ano? Yung, pati, second school niya lang ako, legal sa UP. Sumali siya sa doon sa akin. Makipaka. Yung anak at dahil ito tumawin, napakaroon niya, no? Yung isa sa saraminan niya, ay manager sa IT ng pinatok na yun, bilang dyan ang patong. Manager na ang dami mga klas para makarinig lang siya. Hanggang na yun, ginamit niya ako sa Facebook. Kasi dahil lang yan ang dalawa asawa, siguro yung isa kasi siya natin. Ang nasabi noon sa Facebook na less self-interest. Wala naman ako karangalan, wala rin ako yayabang. Isa lang ang aking pinagmamalagyan. Sana you need to be faithful, you need to believe, and you need to obey. Sana obedient tayo sa Lord. Hindi, kasi sa church, ang malaking struggle ng Kristiyano ay yung pagsunod nila sa Lord. They may look good, but they struggle within themselves because of the obedience. Yung obedience, yun ang nagiging problems, issue sa mga mananampalataya in our generation. In your generation, you have an issue like obedience. Diba? Facebook lang sinasabi yung anak para daw paniki. Pag inuutosan ng nanay nila, ano pa rin nila? Paniki. Ba't ako? Ba't ako? Nagiging paniki daw. Ba't ako? So, you see that in your generation, issue yung obedience. No, makita na namin yung stick, wala. Stick says something. Marami siyang message. Ngayon, pakita mo yung stick, kung hindi lang kayo mga bata. What is the Lord? You see that? The difference? So, paano yung pag naging Christian kayo? Diba, ang hirap din ng obedience. Kamukha ngayon, supposed to be, dapat puno tayo. Supposed to be nandito ang mga mag-pray. But they are not here. Siguro sasabihin nila, nagpulang din. Wala na ako sa sinabihin ako. So, kung mahal mo ang Lord, hindi siya sa iyo ang mga Panginoon. Lord is the top priority of your life. Siya ang una, hindi sa mundo. Matthew 6:33, seek ye first in His righteousness, and all these things shall be added. Sinuruan tayo unahin ang Lord. Bigyan na tayo, Jesus is my number one. Hindi siya number two. Laging number one. Priority natin. So, maraming Christian issue yung obedience. When we talk about obedience, maraming maliwanag ang mga kabataan ngayon sa pagsunod. Pagsunod sa magulang, pagsunod sa gobyerno, pagsunod sa teacher,
share pagsunod sa maraming issue yan. Paano yung pagsunod sa Diyos? Is there any different issue when we talk about obedience to God? So, pag-obedience sa Diyos, top priority. Because na sabi, huwag tayo sumunod sa iba. Pero kung may susundin lang tayo, ilagay na natin na top priority. You do not need to be pushed by others. You do not need to be, ito lang ang pananiba. You should decide by yourself. Susundin mo. Kasi yung ibang church, nagsasamba sila sa Panginoon. Pero nahihirapan sila. Sundin ng Panginoon. Mas madaling sumambay. Sabi mo lang, Lord, sorry po, maaasamba ka na. Ay, yung obedience, minsan kayo na lang ng dalawa ng Lord. Doon ka intines. Eh, ang masakit, ang nag-test sa'yo si Diablo. Kung nag-test siya pa naman, mawawala ka na halos sa Lord eh. Yung iba pa dumadaan na sa may pagsubo at tinest ni Diablo, mawala na sila sa church. Bakit? Ilting-ilting na sila eh. Huwag lang nangangaral yung pastor. Ang isip lang, pinagpatamaan ako ni pastor. You see that? Wala naman pinagpatamaan ni pastor. Ay, balo na yung isip mo. Alam pastor yung buhay mo. Hindi niya alam. Pero si Satanas, kasi dinadaya ka, time dumarating, akala mo tinitiraman. Ang totoo, gusto na lang ng Diyos na ayusin yung loob mo. Makabalik sa Diyos. Ang problem, wala naman ito na pati. Kung babae ka na, analytics, gagana, ikaw, okay ka na. Yung lalaki, naligo lang, nasuklay na, okay na. Pero ang tinitira ng kaaway, yung loob eh. Kasi nasa loob, alam niya yung kahinaan natin. Alam niya, number one, ang nasa loob, yung mind natin. Malawa yung heart natin. Titirahin niya. Paano paraan niya titirahin? Kung babae lalaki ka, hindi niya tutunan ka. Pwede niya panamin yung isip mo at kung ikaw ay katapat na lingkod ng Diyos, pwede niya patamarin ka. Tulog-tulog ka naman. Diba? Basta matulog. So, okay lang na sa Panginoon. Hindi na mababasa sa tapat ng Bible, matulog ka na. Ay, mababasa na lang ako ng Bible. Wala na, wala ka na ang kaya. Sila, maraming strategy ang away. Magkilala mo siya. Satanas, hindi ka mananalo sa akin. Kahit anong gawin mo ang mga ko. Okay ka sa akin, okay. Manalo pa rin ang Diyos ko sa akin. Sila, kasi ang pagiging Kristyano, sabi nga ni Pastor Lee, to be a Christian is just like a man who walks to a road no turning back. Pag naging Kristiyano tayo, wala na atras-atras. Kristiyano na talaga tayo. Amen na. Kristiyano tayo bukas hindi. Hindi pwede yun. Kristiyano tayo ngayon bukas hindi. Kristiyano tayo ngayon hanggang bukas sa linggo hindi. Hindi.
well done. Ano, sabi niya. Good and faithful servant. Isang katangian na gusto mo kita sa atin ng Diyos. Matapat din tayo. Matapat ang Diyos. Pero gusto na makita yung katangian. Yung katapatan niya ay makita sa atin. Masakit na kwento, pero marami nagsasabing doon ang problema. Isa lang ang katawan. Masakit sabihin ng truth, but that is the truth. Marami na nagsasabing Matthew 7:21. Marami nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Basahin natin Matthew 7:21. Para ang Word of God yung nagsasalita. Matthew 7:21. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karayaan ng langit. Yung lamang tumutunod sa kalooban ng aking mga sa langit. Maraming pastor ang nag-i-explain nito. Nagbibigay ng meaning nito. Pero kung papasahin nyo lang, literal, kilabutan ka sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay ano daw? Pasok sa karayaan ng langit. This is the word. Kaya lang pag nag-hermeneutics ang mga pastor, ang mga leader, nag-iiba yung meaning niya. Nagkakaroon sila ng sariling exegesis, hindi exegesis, no? Exegesis yung idea nila, yung feelings nila, ang nilagay doon. Ayaw sinabi yan sa mga ano, pero wala naman ito lang. Nagbibigay sila ng another idea so that you will no longer following the Word of God, you are following the idea of the person. Patay tayo. Hindi lahat ng tao na tumatawag ng Panginoon sila, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Ama natin sa langit. Ang linaw, when we are doing and following the will of the Father, then therefore nakakabahan. Kaya nakakaroon ng issue ang mga tao sa Diyos. Kasi yung nilalagay nila ng idea yung Word of God. Verse 22. Iba nagpagaling kami. Iba nagkalayas kami na demonyo. Galing na, no? Verse 23, basahin natin. At 22. Pagdating ng huling araw, sa huling araw ito, marami ang masasabi sa akin, Panginoon. Nangaral mo kami. Within an hour, what? Preaching the word. Nangaral mo kami. Nagpalayas mo kami ng mga demonyo. Si Rolando Bercia, mayroon siyang vitamins ba yun? Pangalan ay limonyo.
sumaya ng nakawig sa demonyo. Ang pangalan ng kanyang na-discover na vitamin sa demonyo. Eh kung mo ka, directors and demonyo. So, si Ed Lapis at si Rolando Garcia, may habit sa kanila kasi sinasabi nila na ang Diyos daw ay piling. Hindi pero ba ang Diyos wherever they are na nag-sex daw sila. Naingin pa yung Diyos susunod. Ang Diyos pa naingin. So, nakakatakot yung doctrine nila, no? Hindi based from the Word of God, based on their knowledge, based on their feelings, and based on their own idea. Ang tawag yan term yung sa exegesis, exegesis, yung you allow the Word of God to say something. Yung exegesis, you speak from your own idea. So, ang tunay na Diyos, sabi dito, sa verse 22, nagpapalayas ng demonyo ng mga hindi yun ang paraan para mapasukin niya sa langit. There are many who are able to preach. There are many who are able to cast out demons. There are many who perform miracles. Sabi sa 23, ito gusto ko sa verse 23. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Why is it sinabi ng Diyos na mapagawa ng masama? You are evil doer. Di ba ang sabi ng kasalanan ay pamumuhay ng kontra sa Diyos? Sin is living contradicted to God. Ang tawag ng Diyos na evil. Kasi ito gusto niya, ito gusto mo, magkawag kayo ng God. Hello? Ito yung gusto niya, ito gusto mo, magkawag kayo ng Diyos. Hindi kayo pareho. You may be in the same boat, but you have different wants or ideas. Kasi kung ang Diyos ang mamumula sa buhay mo, siya ang puno, ikaw ang salaan. DNA should be in one line. Walang dalawang line. Ano ang DNA? Kung ano yung ama, ganun din yung anak. You do not live differently. You live in one aspect. Kung ano gusto niya, gusto mo rin. Ayaw niya, ayaw mo rin. Hindi yung gusto niya, ayaw mo. Yung ayaw niya, gusto mo. You live differently. Sino kayo? Sabi ng Diyos. Sino kayo? Di ko kayo kilala. Bakit sinabi ng Diyos rin, di ko kayo kilala? Kasi siya mismo hindi rin kinilala eh. He himself never been what? Acknowledged in your life. Mapapansin mo yun. Kapag ikaw na sa Panginoon, siya ba ang nangunguna o ako? Siya ba ang leader o ako? Baka ako ang leader, follower lang siya. He should be the leader and we are His follower. Hindi pwede andito ang Diyos. Andoon ka. Hindi pwede na andito sa susunod sa iyo. Ikaw ang susunod sa iyo.
It shouldn't be God need to follow you. And it should be God and you follow Him. Yun ang tamang prescription. Siya ang dapat na susunod sa ating buhay. Or else, sasabihin ng Lord, in the last day, who are you? I never knew you. Dinanangiyan ko sa mga churches nowadays. Namatay na yung nagsabi dito sa akin eh. Ano sinabi ni Chris Herbe pa siya napapakako? Ako ko. Yung salita ni Kristo sa kasya, hindi masamang kasabay. Yung salita niya, expired na, at ito ang Panginoong Jesus. Wala akong nabasa na expired na yung word niya. Hello? Kung ano sinabi niya, sinabi niya. Hello? Ang alam ko lang sa Bible, whatever He says, He says. Hindi pwedeng sinabi niya ito and later on, wala nang bisa ito. Expired na. No. Jesus and His word is the same. Hindi pwedeng mag-iwalay. Tayong tao kasi nag-experience na namin. Sinabi ko ba ito? Minsan nag-experience na natin, may sinabi tayo. Pagka muli, papakalihan natin. Hindi mo sinabi yun. Hindi totoo yun. Baka nabigla lang ako. No? Sometimes tayong tao, pinahihindihan natin, yung sinabi natin, it seems to be like, yung sinabi natin, saka tayo ay minsan hindi patay. Hindi pareho. Yung sinabi natin, expired na. Minsan naman, hindi pa. Pero ang Lord, sabi niya, ang babago lahat ng salita ko, hindi pa. Hindi pa sinabi niya, everything will pass away, but my word will not pass away. You see that? And mga pastor, mga leader, hindi. Sinabi ni Jesus siya ganito. Natatakot kaya nila galing yun. Pero silang ibang idea. Kaya nakatulad dito. Hindi lahat tumatawag sa akin na ikaw Panginoon, na ikaw patatahanan namin. Kundi yung lamang. Gumagawa ng kalooban ng akin. 3:17 na Marcho, mabubuhay yung dami ng salita ng Ama. Yung anak ko, siya ang pakinggan niyo. Yun ang gusto ng Ama eh. Pakinggan natin si Jesus. Ano kalooban ng Ama? Sundin si Jesus. Pakinggan si Jesus. Maraming tao. Buti hindi nila susunod si Jesus. Katoliko, hindi sinusunod si Jesus. Yung ibang religion, hindi sinusunod si Jesus. Si Jesus tao lang. Anak lang ni Maria. You see that? Sinabi na ng Ama, siya minamahal ng anak, sundin ninyo siya nung bumukas ng langit. No? Pinabautismohan si Jesus sa ilog ng Jordan. 3:20 ng Marcho. Matigas ang ulo ng pala. Hindi lahat ng pagkawag sa akin ng Panginoon papasok sa langit. Yun lamang. The word yun lamang, foundation lang. Alam ng lahat yung salita. Yun lamang. Yun lamang gumagawa ng kalooban aking Ama na sa langit. Kaya mahalaga ang pagsunod.
Tayo yung niligtas ng Diyos. Totoo yun. Wala tayong kontrobersya doon. Biyaya ng Diyos. Pero yung katapatan, hindi galing sa Diyos din. Galing yun sa iyo. Gusto rin makita ng Diyos matapat si Pam, matapat si Dustin, matapat ka, gusto ng Diyos yun eh. Kasi ang katapatan, hindi mo ang kanilang ginawa. Ginawa mo rin sa Lord. Little things, you'll be faithful in many things. You'll be faithful and God can trust you. Everything because you are. Sayang lang, sisimba tayo, aawit tayo. What's the moment? What is the difference? Sisimba lang tayo, kamukha lang nakatolik ko, simba lang, simba, kamatay sila, mamatay sila, sabat na simba. Ang bulan na mata nila, impyerno pa na. Why? Wala rin kasi ginagawa nila, walang silbi eh. Wala rin, anong tawag doon? Walang work. O halimbawa, Christian, sabi mo, Christian ka, nasa Christian, meron ako naririnig, iba-iba na yung nalipatan nila sa simbahan. Yun ba yun? Ang liwanag ba eh, kasi nakita ko na yung tamang doctrine na eh. Paano kung maliwanag? How do you know? Pero noong nakita sa Facebook, ito yung tamang nakuha ko na, yung pinakatama. Tapos tumubot na naman siya. So, how do you know na tama na yun? Mali pa rin yung lipasan niya. Akala niya tama. No? Kasi siya ang nagigit sa kanyang spiritual, siya nagigit sa kanyang karunungan, ipupunta yun lahat sa harap ng Diyos. Wala man tayong naiintindihan. Yung alam natin, wala mang katiting sa Diyos. Kasi ang tunay na karunungan ay the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Yung matakot ka sa Diyos ay umpisa na yun ng kaalaman eh. Hindi porke alam, ang dami mo nang alam na verse, ang dami mo na alam na explain, matalino ka na, bubuhat pa rin sa harap ng Diyos. Ang talino ay matakot ka sa Kanya. Siya ang pinagkatakutan mo, hindi yung mga fundador ng bansa, founder ng religion, yung natupla sa mga doktrina doon sa religion. Religion na tayo lang ng tao. Yung Diyos na personal na mayroong kang makakilala sa Kanya at nakilala mo sa buhay mo. At yung katapatan mo ay isang gusto-gusto ng Diyos. Yung katapatan mo sa Kanya. Hindi matapat na sumisimba ka lang, hindi matapat yun. Hindi mo yun eh. Yung siya ang nauuna. Ito yung gusto ng Diyos, gustuhin mo yun. Yung ayaw ng Diyos, ayawan mo rin yun. Hindi yung ayaw ng Diyos, gusto mo, ay kontrata. Gusto ng Diyos, ayaw mo. You live contradicted to God. You should follow God. Sundin natin. Yun ang sinasabi ng buong salita ng Diyos. Sundin natin. Noong si Pedro sinabi niya, ito sinabi ni Peter, sino susundin namin? Uunahin namin ang Diyos o ang tao. Peter said, masunahin namin ang Diyos. Dalawa, mga kapatid, isang malaking
feelings mo, wala namang nangyayari. Mahirap yung pananampalataya by feelings, by what we have seen and what we are looking. Pag diyan nakasalalay yung ating pagtitiwala, bibigay tayo. Pero kung nakasalalay sa Panginoon ang pagmamahal natin, tatagal tayo habang nandito tayo. Ang masakit maraming Kristiyan na nag-claim na sila yung nananampalataya, masusurprise sila sa sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Parang yung katapatan mo, simple ka lang sa church, lingkod ka na, mahal ka, sinusunod mo yung gusto ng Lord. Pumato ka, anak. May faithful servant. Halika. Ang Diyos ba ganyan? Oo, kay Hope nga ay pinakita ng Diyos yung piling niya kay Satanas na nakita mo ba yung nanakot si Hope? Yung nanuto siya, walang kumuha sa lupa. Hindi sila. Ang Diyos pa nagsasabi. So, dito ng Diyos yung katapatan natin. May natuturo ako, graduate ako sa Grace Salon. May natuturo na parang ang grace siyang natataas the word direct. Hindi natataas si Grace. Dapat hindi grace ang nalilipted si Kristo. Sabi nga ng Bible, lahat ng tumutulo, lahat ng bibig magsasabi si Jesus ang time will come that because of words, not because of any name, but the name of Jesus. So, sinaman, ang ganda ng conversion niya, nanampalataya siya, wala siya, na-discover niya ang Panginoon sa lugar ng mga Israel. Sa ating buhay, ilaw na watayo, na-discover nila si Jesus talaga. Nakakawa yung telepono kahit sa CR talaga natin dyan. Nagtitest pa tayo sa CR. Ay matulog na tayo, katalipan natin yung telepono mo. May katibi tayo, kukunin lang yung panyo, akala natin kukunin yung telepono mo. Ayaw natin yung magigay yung telephone natin. Siguro may secret message. So, sana ganun ang Lord, wherever we are, kasama natin ang so, lahat ng babae sama-sama mag-pray, lahat ng lalaki sama-sama mag-pray. Pag-pray po natin yung concert na mangyayari sa November. Gusto na natin magawa yung feeling wala na